Dalawang turista ang umakyat sa bundok para sa isang climbing challenge, pero biglang may nangyaring insidente. Agad silang tumawag ng security staff sa ecotourism area at mabilis namang dumating ang rescue team bago pa man bumagsak ang bagyo. Nagbabala ang team na baka mabura ng malakas na ulan ng dugo at iba pang bakas ng crime scene. Dito agad pumasok si Turner, isang mataas na opisyal sa ecotourism area na kilala rin sa pagiging malapit sa mga kaso ng ganitong uri, lalo na matapos ang misteryosong pagkamatay ng kanyang anak sa kagubatan. Bagamat pwede sana siyang nasa main office, pinili niyang manirahan mag-isa sa isang cabin sa bundok, madalas nagbabasa at nag-i-internet, hiwalay sa iba. Pagdating niya sa crime scene, pinagalitan niya ang ranger dahil hindi naprotektahan ang lugar, lalo na't ang dalawang witnesses ay sobrang panik kaya walang malinaw na clue. Kahit mapanganib, nagtali ng lubid si Turner at bumaba para silipin ang katawan ng biktima, isang batang babae na deformed na ang katawan. Napansin niya sa pulso nito ang isang necklace na naputol, at ramdam niya na parang pamilyar ang mukha ng biktima. Nang hilahin niya pataas ang katawan at suriin ang paligid ng bangin, nakakita siya ng fingerprints at mga patak ng dugo na nagpakita ng desperadong pagtakas ng dalaga bago siya bumagsak. Ang tanong, sino o ano ang humahabol sa kanya, wild animals ba o mga taong nagtatago sa kagubatan? Ayon sa forensic expert, ang babae raw ay inatake ng isang wolf bago mamatay, kaya parang normal na kaso ng animal attack. Pero base sa instinct ni Turner, hindi ito simpleng insidente, lalo na't wala siyang ID at tanging kakaibang X-tattoo na gawa sa gold dust ang nasa kanyang pulso. Samantala, abala ang direktor ng ecotourism area dahil ang pagkahulog ng katawan ay nagdulot ng takot sa mga turista. Imbes na mag-relax, natatakot na silang bumisita, kaya para hindi bumagsak ang kita, gusto ng direktor na ihinto ni Turner ang imbestigasyon at itago na lang ang nangyari. Lalo pang nagalit ang direktor kay Turner nang tumanggi itong itigil ang imbestigasyon. Kahit pinipilit siyang isara ang kaso para hindi na lumaki ang isyu, ipinaglaban pa rin ni Turner na kailangan niyang alamin ang totoong nangyari. Dahil dito, sinisi siya ng direktor at ibinato ang isang lumang kaso laban sa kanya, noong minsang nabigo siyang hanapin ang isang nawawalang biktima, na nagresulta pa sa demanda mula sa pamilya ng nawawala. Pero ipinagtanggol siya ng police chief, na nagsabing malawak at mapanganib ang kagubatan, at taon-taon ay may daan-daang tao ang naliligaw dito kaya hindi nakapagtataka kung may mga hindi na natatagpuan. Hindi pinansin ni Turner ang usapan ng mga nakakataas, bagkus ay tahimik niyang ipinagpatuloy ang trabaho. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan sa gabi, bitbit ang kanyang kabayo, isa-isa niyang pinulot ang mga piraso ng sirang bracelet ng dalaga habang sinusubukang buuin ang katotohanan. Kinabukasan, ipinadala ng police department ang isang babaeng opisyal mula Los Angeles na si Nia para maging bagong partner niya. Alam ni Turner na kaya siya binigyan ng bagong kasama ay dahil wala nang gustong makatrabaho ang isang istrikto at mahigpit na tao tulad niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang inutusan si Nia na kontakin ng ecotourism area para makuha ang listahan ng lahat ng empleyado, dahil posible raw na ang biktima ay isa sa kanila. Sinulat ito agad ni Nia habang naghahanda si Turner ng kabayo para muling pumasok sa gubat. Para kay Nia, sobrang manual at mabagal ang paghahanap gamit ang kabayo, mas gusto niyang i-check ang lahat ng entrances at exits at ang mga taong dumadaan doon. Pero mahina hong ipinaliwanag ni Turner na may 5 daanan ng ecotourism area at sobrang lawak nito, at kahit may CCTV, hindi nito kaya ang daan-daang libong sasakyan na pumapasok taon-taon. Ang paghahanap sa killer sa ganitong kagubatan ay parang paghahanap ng karayom sa dayami, at dahil sobrang komplikado ng terrain na hindi mapasok ng sasakyan, kabayo pa rin ang pinakamaaasahan. Sa remote na lugar na ito, bumabalik ang lahat sa natural na paraan. Magkasamang sumakay sina Turner at Nia, sinusundan ng bakas ng dalagang tumakas, at dahil kabisado ni Turner ang kagubatan, wala ni isang yapak ang nakalampas sa kanyang mata. Hanggang sa madiskubre nila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa paanan ng bundok, kung saan nakita nilang may mga bakas ng dugo, palatandaan na doon nagamot ng dalaga ang kanyang sugat. Ngunit habang iniimbestigahan nila, isang malakas na ingay ang nagpagulat sa kanila, kaya mabilis na binunot ni Turner ang kanyang baril para takutin ng isang itim na oso. Habang naglalakad pa sila sa kagubatan, natagpuan ni Turner at Nia ang lugar kung saan unang inatake ng mga lobo ang dalaga. May mga bakas pa ng dugo, pati na rin mga tama ng bala sa bato at ilang bala na nakabaon sa puno. Mabigat ang pakiramdam ni Turner dahil alam niyang hindi lang mga lobo ang humabol sa biktima, may tao ring kasali, mas malupit pa kaysa sa mababangis na hayop. Hindi ito aksidente o animal attack kundi isang malinaw na kaso ng murder. Nang masusing suriin ng forensic team ang katawan, nakita nilang may tama ng bala sa mismong kagat ng hayop.
Samantala, pinagsama-sama ni Turner ang mga beads na nakuha niya at nabuo ang isang necklace na nagpapaalala sa kanya ng summer camp program ng ecotourism area ilang taon na ang nakalipas. Doon, binigyan ang mga bata at staff ng espesyal na bracelet na kahawig ng Necklace of Tears, kaya posible na ang biktima ay isa sa mga dumalo noon. Agad nitong sinabi kay Nia na ang summer camp ay tumagal ng 4 na linggo at ginanap mula 2008 hanggang 2011, isang mahalagang clue na nagbigay ng bagong direksyon sa kaso. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ni Turner ang mga shooting stars, bigla siyang nilapitan ng kanyang kaibigang katutubo na may dalang sinaunang propesya ng kanilang tribo, na muling darating ang kamatayan at magiging kasing dami ng mga bituin ang mga bangkay. Hindi naniwala si Turner sa mga propesya, para sa kanya, ebidensya lang ang magdadala ng katotohanan. Kinabukasan, sinundan niya ang bakas ng dalaga hanggang sa nakapulot siya ng isang bote ng gamot malapit sa bangin na may kakaibang simbolo sa takip, katulad ng X-tattoo sa palso ng biktima. Naisip ni Turner kung ano ang kahulugan ng simbolong ito. Para makakuha ng sagot, pumunta siya sa isang drug dealer sa kalapit na bayan. Kahit nagmamaang-maangan ito, dahil siya ang humahawak ng goods, napilitang mag-cooperate. Samantala, natuklasan ng sheriff na hinahanap ni Nia ang summer camp list at dinala siya sa archive, kung saan may natira pang mga bracelet mula 10 taon na ang nakalipas. Halos lahat ng taga-bayan na napunta sa police station ay may souvenir na ganoon, kaya parang wala nang saysay ang investigasyon doon. Pag-uwi ni Turner, hinarang siya sa pinto ng isang babaeng investigator, kasama niya ito dati sa isang missing persons case ilang taon na ang nakaraan. Kahit wala siyang pagkakamali sa kaso, nagdala ito ng bagong hinala nang sabihin ng babae na may nakita siyang bagay na kainahinala. Ilang buwan bago ang isang search operation, kinuha ni Turner ang unpaid leave, at doon siya kinwestiyon ng babaeng investigator kung mentally stable pa ba siya at kung kaya ba niyang maging responsable sa pamumuno ng paghahanap sa nawawala. Diretso at malinaw na sumagot si Turner, walang iniwang duda, pero pagkalapat ng pinto ay gumuho siya, bumalik lahat ng masakit na alaala. Naalala niya ang trahedya kung bakit siya nag-leave noon, ang pagkawala ng kanyang anak sa kagubatan na kalaunan ay natagpo ang patay. Ang kirot na iyon ang nagtulak sa kanya para ipagpatuloy ang kasong ito hanggang dulo, kahit pinipilit niyang itago ang matinding lungkot. Kinaumagahan, magkasamang sumakay sina Turner at Nia sa kabayo, dumaan sa Golden Fields hanggang sa Green Pastures. Pero sa halip na kapayapaan, sinalubong sila ng isang grupo ng mga estranghero, mga addict, hippies, at conspiracy theorists na tumakas sa lungsod para mabuhay ng malapit sa kalikasan, kahit ilegal. Nagtaka si Nia kung bakit hindi sila pinalalayas, at sagot ni Turner, kapag pinaalis sila, lilipat lang sila sa ibang bahagi ng ecotourism area, kaya mas pinipiling hindi sila guluhin. Habang hawak ang litrato ng biktima, nagtangka si Nia na magtanong kung may nakakakilala, pero agad siyang pinalibutan ng grupo at pinagbawalan. Halatang may itinatago sila at ayaw magbigay ng impormasyon. Ramdam ni Turner ang panganib kaya mabilis niyang hinayla si Nia palayo. Pero bago pa man, nakuha na niya ang clue na kailangan mula sa pinuno ng grupo, na may naunang ranger na naghanap sa isang shaman na tinatawag na Ambulo. Sa buong ecotourism area, iisa lang ang kilalang tinutukoy bilang Deer Hunter, at iyon ay si Shane, mula sa Wildlife Monitoring Department, na namumuhay ng hiwalay sa lahat. Hindi naman sila nagkakaroon ng ugnayan dati, pero ngayon ay napilitan si Turner na puntahan siya. Pagdating niya sa camp ni Shane, nakita lang niya ang ilang bar aisles ng beer at mga bakas ng pamumuhay. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Shane dala ang baril. Trabaho niya ang mag-monitor ng deer herd, at kapag may nahawaan o may sakit na USA, obligado siyang patayin agad para hindi kumalat sa iba. Naisip ni Turner na baka may kinalaman si Ambulo sa isyu ng mga may sakit na USA, pero tumanggi si Shane na magsabi ng totoo, puro palusot lang. Pareho silang may tinatagong lihim, kaya gamit ang hunting rifle, pinaputok ni Turner sa isang punong tuod at ipinadala ang bala para ipa-forensic, umaasang doon niya mabubunyag ang sikreto ni Shane. Gusto ni Turner na ikumpara ang bala kay Shane sa lumang bala na nakuha niya. Samantala, tinulungan siya ng drug dealer na magtanong sa isang tattoo artist sa bayan tungkol sa X-symbol. Pero nang tanungin, biglang nag-react ng marahas ang tattoo artist at pagkatapos ay natahimik, bago pa pala palihim na nagpadala ng babala sa drug dealer. Huli na ang lahat, dahil ng gabing iyon, napatay ang drug dealer, sinakal siya mula sa likod hanggang mamatay. Kinabukasan, tila nagkatotoo ang propesya ng katutubong kaibigan ni Turner, dahil natagpuan ng isang bangkay na lumulutang sa ilog. Para sa lahat, natural lang na namatay ang drug dealer dahil sa masasamang gawain niya. Pero malinaw kay Turner na siya ang dahilan, dahil siya ang pumilit na magtanong ng mga clue, kaya nauwi sa kamatayan ng dealer. Sa kabilang banda,
Nakahanap naman si Nia ng malaking clue gamit ang facial recognition, nakilala ang biktima bilang si Lucy, isang batang babae na misteryosong nawala maraming taon na ang nakalipas sa bayan. Agad itong naalala ni Turner, dahil siya mismo ang inatas ang mag-imbestiga noon. Ang pagkawala ni Lucy ay hindi nangyari sa ecotourism area o sa school, kundi mismo sa loob ng kanilang bahay. Lahat ng matatanda ay naroon, walang palatandaan ng break-in, walang ransom letter, tanging dugo lang ni Lucy sa carpet. Noon, itinuro ang ama ni Lucy na isang violent alcoholic bilang pangunahing sospek. Kahit walang ebidensya, naniwala ang buong baryo na siya ang pumatay at nagtago ng katawan. Hindi siya nakulong, pero buong komunidad ay tiningnan siyang parang halimaw. Isang taon matapos mawala si Lucy, binugbog siya ng isang mob sa labas ng bar hanggang mamatay. Ang ina naman ni Lucy, na dati ring katrabaho ni Turner sa ecotourism area, ay namatay sa cancer 3 linggo lang matapos mawala ang anak. Malalim ang pagsisisi ni Turner na hindi niya nailigtas si Lucy, na nagdulot ng paghihirap at maling pagkakaintindi sa ama nito. Ang natatanging posibleng makaalam ng totoo ay ang half-brother ni Lucy. Agad na nagtungo sina Turner at Nia para kausapin ito. Habang nasa biyahe, natanggap nila ang test results ng medicine bottle na iniwan ni Lucy, naglalaman ito ng cocaine, ketamine, peyote, at iba pang hindi kilalang sangkap. Pagdating nila sa apartment, inutusan ni Turner si Nia na maghintay sa labas habang siya ang makikipag-usap. Pero laking gulat niya nang biglang tumakbo ang kapatid ni Lucy at inambush siya mula sa likod. Inatake si Turner, pero saktong dumating si Nia para iligtas siya. Nahuli nila si Lucy's brother at maingat na tinanong. Doon nila nadiskubre na isa lang pala siyang drug addict at walang direktang kinalaman sa kaso. Pero nang marinig niyang nawawala si Lucy pero hindi pa tiyak na patay, para sa kanya ay isang kalokohan iyon. Galit siyang sumigaw na kung buhay si Lucy, hindi sana namatay nang walang saysay ang kanilang ama. Ang tanong ngayon, ano ba talaga ang tunay na dahilan ng matinding paghihirap ng nakababatang kapatid ni Lucy sa lahat ng taon na iyon? Sa puntong iyon, natagpuan na naman ang isa pang bangkay sa ecotourism area. Agad na kumalat ang balita at dumagsa ang media, dahilan para lalo pang ma-stress ang direktor ng lugar. Ibinuhos niya ang galit kay Turner, inakusahan itong irresponsible at puro gulo ang dinadala. Nagbanta pa siyang magpadala ng request para ipatapon si Turner mula sa ecotourism area, kahit wala naman talaga siyang kapangyarihan dito dahil magkaibang sistema ang pinanggagalingan nila. Kaya't ginawa lang ni Turner na parang hangin ang mga banta nito at diretsyong nire-report ang lahat ng kanyang findings at suspecha sa police chief. Ayon sa ebidensya, may tama ng bala sa binti si Lucy, patunay na hinahabol siya, at ang drug dealer naman ay pinatay dahil tinangkang alamin ang tungkol sa tato ni Lucy. Magkaugnay ang dalawang kaso, pero hindi pa malinaw ang tunay na motibo, serial killer ba ito o isang drug trafficking network. Lumabas sa forensic test na hindi galing kay Shane ang balang tumama kay Lucy, bagay na hindi alam ni Turner kung dapat bang ikagan ng loob o ikadagdag ng bigat ng isipin. Sa muling pagsusuri ng lahat ng detalye, naisip niyang puntahan ang mga katutubong naninirahan sa ecotourism area, dahil sila ang tunay na nakakakilala sa lugar at maaaring nakatagpo si Lucy. Pinuntahan niya ang maliit na kahoy na bahay kung saan minsan nanirahan ang ina ni Lucy, pero malamig ang pagtanggap ng nakatira roon, itinangging nakilala niya si Lucy at iniiwasan ang lahat ng tanong. Mabuti na lang at kasama ni Turner ang isa pang kaibigang katutubo, at dahil dito, napilitang magsabi ng totoo ang lalaki. Minsan daw nakita niya si Lucy malapit sa bangin, subalit nang lapitan niya, biglang tumakbo ito palayo na parang isang natakot na USA. Ang huling pagkakataon na nakita si Lucy ay ilang buwan na ang nakalipas, malapit mismo sa bangin. Habang nakatayo si Turner doon, binalot siya ng matinding lungkot at panghihinayang. Napagtanto niyang hindi kailanman lumabas si Lucy mula sa ecotourism area. Walang tahanan na babalikan, kaya't palaging naglalagi sa lugar kung saan dati nakatira ang kanyang ina. Matapos mamatay ang kanyang ina, tuluyan siyang nawalang proteksyon at suporta, kaya nabuhay siyang parang ligaw na USA sa gitna ng malungkot na kagubatan. At nang dumating ang trahedya, hinabol siya at bumagsak mula sa bangin. Ang kagubatang ito ay puno ng mga sikreto na hindi pa natutuklasan. Samantala, mag-isa namang sumakay si Nia ng kabayo, sinusuyod ang gubat para makahanap ng bagong ebidensya. Doon niya natagpuan ang isang lihim na kuwebo na maingat na itinago. Ngunit lingid sa kaalaman ni Nia, may isang taong nakamasid sa kanya mula sa malayo. Nakatuon sa kanya ang isang baril, pero hindi pinutok. Sa halip, tahimik lamang siyang pinanood ng estranghero habang tuluyang pumapasok si Nia sa kailaliman ng kuweba. Maya-maya lang, nadulas si Nia at nahulog sa malalim na kuweba.
Alam niyang nasa panganib siya kaya sinubukan niyang gumapang palabas pero sa loob ng kuweba maraming nakakalitong daan na lalong nagpatrap sa kanya. At sa kalagitnaan ay desperado siyang sumigaw ng tulong sa madilim at basang espasyo. Samantala si Turner ay kara-rating lang sa bayan matapos sundan ang huling mensahe na natanggap ng drug dealer at nagtungo siya sa isang tattoo shop kung saan hinarap niya ang tattoo artist tungkol sa Yellow X tattoo na kanyang sinabi na hindi maganda at binigyan si Turner ng babala na tumigil na dahil delikado. Ngunit ipinaliwanag ng tattoo artist na nakaligtas siya hanggang ngayon dahil wala talaga siyang alam at kung ipagpapatuloy pa ang investigasyon ay magiging sobrang delikado para sa kanila. Mula sa pahayag na iyon mas nakumbinsi si Turner na may malaking criminal network sa likod ng kaso. At pag-uwi niya ay nadiskubre niyang nawawala ang isang kabayo sa gitna ng ulan sa bundok kaya agad niyang naisip na si Nia ay sumakay papunta roon. Napakadelikado nito lalo na sa gitna ng malakas na ulan at mga batong madaling magdulot ng landslide kaya agad siyang sumakay sa kabayo at sinundan ang mga bakas hanggang matagpuan niya ang kuwebo kung saan nahulog at natrap si Nia. Mabilis namang pumapasok ang tubig sa kuweba dahil sa ulan at tumataas ang level nito kaya natakot si Nia na baka doon na siya mamatay. Ngunit biglang narinig niya ang boses ni Turner sa likod niya na parang isang anghel na bumaba sa lupa. Pinakalma siya ni Turner at tinuruan siyang huminga ng dahan-dahan at unti-unting umatras mula sa natrap na parte. At sa pagsunod ni Nia ay ligtas silang nakalabas ng kuweba mula sa pagbaha. Ang pagtakas nilang iyon ay nagpatibay sa respeto ni Nia kay Turner at mas lalo niyang naunawaan ang kagubatan. Pagbalik naman nila ay pinag-isipan mabuti ni Turner ang pagkawala ni Lucy at ang mga hindi malinaw na bagay. Bumalik ang alaala ilang taon na ang nakalipas kung saan nanginginig si Lucy habang nasasaksihan ang pag-aaway ng kanyang ama at nakababatang kapatid at sa oras na iyon ay narinig niya ang isang mahiwagang tinig mula sa madilim na bintana na nagsabi ng, "Hello." Isang simpleng bati pero iyon pala ang simula ng isang trahedya. Dahil kapag ang isang babae ay umalis mula sa isang malungkot na pamilya kung Papa Lauren ay mapupunta siya sa mas mabuting lugar pero kung mapunta siya sa maling kamay ay tuluyan siyang madadala sa isang trahedyang buhay. At sa kasamaang palad si Lucy ang naging halimbawa ng pangalawang kapalaran na nagtulak sa kanya sa kadiliman, kaya naman ang pagkakadiscover ni Nia sa kuweba ay nagbigay kay Turner ng bagong teorya na maaaring ito ang shortcut sa bundok at posibleng susi sa mas maraming pahiwatig. Isa sa mga pinaghihinalaan ay si Abuo na biglang nawala. At kahit sinabi ng leader ng grupo na umalis lang siya para humanap ng inspirasyon. Pinaghinalaan ni Turner na tumakas siya dahil siya ang pumatay kay Lucy. Hanggang isang araw bumalik sina Turner at Nia sa kuweba at matapos maglakad ng kaunti ay pinapikit niya si Nia habang ikinwento ang kasaysayan ng kuweba na dating abandonadong minahan ng ginto. Ngunit nang maubos ang ginto ay pulbos na lang ang natira na ginagamit para sa tato at ang dilim nito ay naging kanlungan ng mga taong hindi kayang mamuhay sa liwanag. Sa daan ay nakakita sila ng mga breathing mask at kakaibang bakas ng paa at nang sundan nila ito ay natagpuan nila ang kabilang dulo ng kuwebo kung saan nawawala ang bangkay ni Abuo na kinain ng mga mababanggas na hayop at ang natira lang ay parte ng kanyang panga. Sinabi ng coroner na kamamatay lang ni Abuo sa nakaraang linggo pero hindi matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Kaya iniutos ni Turner ang paghahanap ng iba pang parte ng katawan upang malaman ang dahilan ng pagkamatay. At kahit hindi na ganoon kay-tekot si Nia ay tumulong siya kasama ang forensic team sa paghahanap sa gubat hanggang madiskubre nila ang iba pang bahagi ng katawan na nagpatibay sa hinala ng forensic doctor na binaril si Abuo execution style sa harap ng puno. Pero hindi na nagtagal si Turner sa paghahanap dahil sapat na ang ebidensya para kumilos kaya agad niyang inutusan ang pulis na palibutan ang hippie camp sa gubat kung saan lahat ng miyembro ay naaresto ngunit wala pa ring nakuhang impormasyon mula sa mga adik. Hanggang may isang binatang lumapit kay Turner at nag-abot ng kakaibang litrato kung saan makikita ang isang babae sa simbahan na nakasuot ng dress. Si Lucy, at ayon sa binata nakilala niya ito sa karatig bayan sa pangalang Grace. Pero ayon sa pamilya ni Pastor Gibbs at sa kanyang asawa, umalis daw si Grace para sumama sa mga tunay niyang kamag-anak. Isiniwalat ito ng binata dahil may pabuya na $10,000 sa pagkawala ni Lucy at maraming sakam sa pera kahit sa liblib na lugar. Kalaunan ay natagpuan naman ni Nia ang matalik na kaibigan ni Lucy na nagtatago sa ilalim ng puno sa gubat at sa mahinahong pagtatanong ni Nia ay nailabas ng dalaga ang buong katotohanan. Dati si Lucy ay naging drug career ng malaking sindikato sa border at nagkakilala sila ng kanyang kaibigan mula pa noong 16 anyos sila nang pareho silang walang tirahan kaya ilang taon silang nagsama nang hindi naghihiwalay. Hanggang sa umibig si Lucy sa isang lalaki kaya nagsimula siyang lumayo sa kaibigan at palagi na lamang abala sa paghabol sa lalaking iyon na siyang pinagtatrabahuhan niya at siya ring nagdala sa kanya sa gang. Ang lalaking iyon ay si Tersus, ang salitang, secret, na binaliktad. At bukod kay Lucy ay 3 pang tao sa kampo ang dating kasapi rin ng sindikatong iyon, kabilang na si Abuo na patay na. Ang isa pang sangkot ay si Pakuna na ikinulong ngunit tumangging magsalita tungkol kay Lucy.
Kaya naramdaman ni Turner na may kaugnayan ang kasong ito kay Shane kaya pinuntahan niya ito upang tanungin. At inamin ni Shane na gumagamit siya ng droga at minsan nakikipag-deal sa mga drug dealer dahil gusto lang niya ng diskwento kaya pumikit na lang siya sa nangyayari. Pero hindi sumuko si Turner at patuloy na piniga si Shane hanggang mabanggit nito ang lumang kaso kay Sanderson na bigla na lamang niyang ikinatahimik. Samantala ng gabing iyon ay natuklasan ni Nia na may dalang laruan ang kanyang anak na hindi niya binili kaya agad siyang nagtaka at nagtungo sa silid. Doon niya nadatnan ang kanyang dating asawa na matagal nang hiwalay sa kanya. Dati nilang katrabaho sa Los Angeles Police Station na nasangkot sa iskandalong pinansyal na siya mismo ang naglantad sa korte. At ilang ulit na siyang pinilit ng lalaki na magsinungaling para muling buksan ang lumang kaso. Kaya ngayong pagkakataon ay hindi ito nag-atubiling sundan si Nia ng libu-libong milya. Gamit ang inosenteng anak nila para lamang gipitin ang ina. Kinabukasan ay iminungkahi ng lalaki na bumalik silang tatlo sa Los Angeles para tapusin ang usapan. Pansamantalang pumayag si Nia alang-alang sa kaligtasan ng anak pero nang bitiwan nito ang kamay ng bata ay agad itong kumari papatungo sa ina at mabilis na naglaho si Nia kasama ang kanyang anak ng gabing iyon upang humingi ng proteksyon kay Turner. Kinaumagahan ay hiniling ni Turner sa kanyang dating asawa na tulungan si Nia sa pag-aalaga sa bata habang sila naman ni Nia ay lumipad sakay ng helikoptero upang maghanap sa gubat. At ang natitirang pag-asa nila ay si Pakuna, ngunit sa halip na imbestigahan kaagad ay inutusan ni Turner ang kanyang tauhan na palayain ito at sa kanila sinundan mula sa himpapawid. At matapos siyang makalabas ay agad bumalik si Pakuna sa lungga ng drug gang kung saan pagkatapos ng transaksyon ay hinarang siya ni na Turner. Agad niyang pinakilos ang mga pulis para harangin ang lahat ng lagusan ng kuweba. Nagkagulo ang mga kriminal at nagsitakbuhan ngunit isa-isa ring naaresto. Pagpasok ni Turner sa loob ay aksidenteng sumabog ang isang nakatagong mina na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Ngunit nakaligtas siya bagamat nahilo at pansamantalang nawala sa direksyon. Doon niya napagtanto kung gaano kaina at kabilis maglaho ang buhay ng tao lalo na kung ginagamit lamang ito ng ilan bilang kasangkapan sa kanilang madidilim na balak. Dahil ang tunay na utak ng lahat ay nagtatatak ng X sa mga braso ng mga babae upang magamit silang tagapagdala ng droga sa hangganan. At nang mahuli ang tatlong babae ay nag-overdose sila ng droga upang wakasan ang kanilang buhay. Tatlong bangkay ang maayos na nakahandusay sa pinangyarihan ngunit apat ang higan, at doon natuklasan ni Turner ang bag ni Lucy na nakatago sa ilalim ng bakanteng kama na nagpaisip sa kanya habang nakatitig sa mga bangkay ng tatlong dalaga na puno ng komplikadong damdamin. Paglabas ni Turner ng tolda, bigla siyang hinarang ni Shane na ginamit ang dahilan ng kaguluhan para magkunwaring nag-check ng sitwasyon, kaya agad niya itong ipinasa sa ibang puwersa para bantayang mabuti at hindi makabalik, alam niyang sangkot ito sa sindikato ng droga. Sa istasyon ng pulis ay pinilit ni Turner ang pinuno na umamin sa totoong nangyari kay Lucy ngunit nanatili itong tahimik. Nagtitiwala na hindi siya ipagkakanulo ng kanyang mga tauhan at patay na rin ang testigo. Hindi man siya umamin ay malinaw na sapat na ang ebidensya upang mahatulan siya, kaya inilipat ni Turner ang pagtatanong sa pinagkakatiwalaang tauhan ng boss at nilito ito sa pagbibintang na siya ang may kagagawan. Nagulat ang tauhan at iginiit na hindi niya kilala si Lucy at wala siyang pinatay. Naging totoo ang reaksyon ni Turner na nagpaisip sa kanya kung mali ba ang hinala niya, dahil kung hindi ang sindikato ang pumatay kay Lucy, sino ang tunay na salarin? Naniniwala pa rin si Nia na nagsisinungaling sila, ngunit ramdam ni Turner na may mali, si Abuo ay pinatay ng propesyonal. Nakatali ang mga kamay at binitbit ng maayos, ang isang drug dealer naman ay binaril ng malinis at itinago ang bangkay ng walang bakas, pero si Lucy ay iba, binaril lamang sa binti at nahulog sa bangin hanggang sa mamatay. Malinaw na hindi tugma ang galaw ng mga pumatay sa dalawang kaso kumpara sa magulong pangyayari sa kaso ni Lucy kaya lalo niyang pinaghinalaan na hindi ang mga drug dealer ang may gawa ng lahat. Sa panahong wala si Turner sa bahay, biglang lumitaw ang dating asawa ni Nia at agad itong pinilit pakalmayan ng dating asawa ni Turner habang nagpapanggap na naroon ang kanyang asawa. Ngunit bago ito umalis ay nabuking ng hindi sinasadya ng anak ni Nia na kasama siya ng dating asawa ni Turner. Doon agad tinangkang kontrolin ng lalaki ang bata upang gawing panakot. Pero muling nabuhay ang maternal instinct ng dating asawa ni Turner na minsan nang nawalan ng anak na kasing edad ng anak ni Nia. Kaya ginawa niya ang lahat upang ipagtanggol ang bata kahit tangkain pa siyang patayin ng lalaki. Mabuti na lamang at dumating si Turner sa tamang oras kaya naaresto ang dating asawa ni Nia at tuluyan nang nakahinga si Nia mula sa pang-aabala nito. Subalit ang nangyari ay nagbalik ng matinding alaala sa dating asawa ni Turner na nawalan ng sariling anak kaya sa sobrang lungkot ay nagtangkang kitilin ang sariling buhay. Agad siyang isinugod sa ospital at dumalaw si Turner habang kritikal ang lagay nito, at paglabas niya ay agad namang pinuntahan si Shane na sinuntok niya sa mukha, ngunit pinaalalahanan siya ni Shane na makipag-usap na lamang sa kanyang dating asawa kaysa ibuhos ang sakit sa alak.
Dahil sa sinabi ni Shane, galit na galit si Turner kaya hinugot niya ang kanyang baril at tinutok sa baba nito, pero sa natitira niyang kaunting katinoan ay pinigilan niya ang sariling pumatay. Gayunpaman, ang nangyari noong gabing iyon ay naging malaking iskandalo kaya't sa ilalim ng matinding pressure ng publiko ay napilitan ang pulisya na suspindihin si Turner at ilipat ang kaso sa FBI. Habang nag-aayos na siya ng gamit para tuluyang umalis sa istasyon ay natuklasan niyang nakatago sa ilalim ng kama ang bag ni Lucy na may laman na larawan at cellphone na hindi pa nahahanap ng iba. Agad siyang naghanap ng charger ngunit nakaharang ang face lock ng telepono kaya't humingi siya ng tulong sa veteranong forensic expert na gumamit ng styrofoam pad para painitin ang mukha ng bangkay ni Lucy hanggang sa gumana at matagumpay na ma-unlock ang phone gamit ang kanyang mukha. Sa loob ay nakita niya ang mga litrato at selfie ni Lucy pati na rin ang isang video na nagbunyag ng kanyang sikretong kasintahan, na walang iba kundi si Shane. Kaya't itinago niya agad ang cellphone sa dashboard ng kanyang sasakyan at tumawag kay Nia upang sabihin na kunin ang telepono kung sakaling hindi na siya makabalik. Bago siya tumulak ay tinawagan din niya ang kanyang dating asawa at sinabing haharapin na niya si Shane dahil ito ang kasangkot sa sindikato ng droga at siyang pumatay kay Lucy. Sa halip na pigilan siya ay sinabi nitong baka iyon ang tama at pinaalalahanan na lang siyang mag-ingat. Armado ng baril ay mag-isa siyang pumasok sa kagubatan kung saan naroon si Shane. Ngunit pagdating niya sa kampo ay wala siyang nadatnan at nagsimulang maghanap ng mga bakas hanggang sa bigla siyang barilin mula sa likod na nagdulot ng malubhang sugat. Sa bingit ng kamatayan ay nasal-ayan niya ang imahe ng kanyang yumaong anak, sabi nga nila. Sa pagitan ng buhay at kamatayan ay lumilitaw ang mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay, simula nang mamatay ang kanyang anak ay namuhay siyang mag-isa sa kabundukan. At ngayon tila susunduan na siya ng anak niya pero tumanggi siyang sumuko dahil may utang pa siyang hustisya para kay Lucy. Pinilit niyang bumangon kahit duguan at tumakas papasok sa pusod ng gubat na matagal na niyang naging tahanan kung saan kabisado niya ang bawat damo at puno. Ngunit sanay din si Shane na parang mabangis na mandaragit at pinakamagaling na mangangaso ng USA kaya ngayon si Turner ang naging biktima. Walang tigil na sinundan ni Shane ang mga bakas niya mula umaga hanggang gabi, hanggang sa tuluyang maubos ang dugo ni Turner at bumagsak ito sa ilalim ng puno sa gitna ng gubat habang dilim ang bumalat na dahilan kung bakit hindi siya makita ni Shane. Nagkaroon si Turner ng pagkakataong barilin si Shane mula sa likod, pero nang pinutok niya ang gatilyo, wala na palang bala. Naramdaman niya na tila iniwan na siya ng Diyos, akala ni Shane ay panalo na siya at tinanong si Turner kung bakit hindi na lang ito sumuko, dahil kung marunong daw siyang lumingon sa hinaharap, hindi sana umabot sa ganito. Itinaas ni Shane ang baril para tapusin na si Turner at sinabing oras na para makasama niya ang kanyang anak. Pumutok ang baril, ngunit si Shane ang bumagsak at hindi si Turner, dumating si Nia sa tamang oras para iligtas na naman siya. Nagising si Turner sa ospital at nalaman niyang patay na si Shane sa pinangyarihan. Nang halugugin ng pulis ang malalim na bahagi ng kagubatan, natuklasan nila ang lihim na base ni Shane na puno ng armas, droga, at pera, sapat para patunayan na mula sa pagiging ranger ay naging isang makapangyarihang drug lord siya. Ang pagkakasangkot ni Lucy ay dahil lamang sa maling taong minahal, kaya nadamay siya sa gulong dala ng sindikato ni Shane. Maraming posibleng dahilan kung bakit siya pinatay, pero malinaw na makikita ang katotohanan kapag nasuri ang mga bala mula sa mga nakatagong baril sa kampo. Sa kabila ng lahat, tila naresolba na ang kaso, pagkatapos ng trahedya, mabilis na tumibay si Nia at tuluyan ng naging matapang na forest police officer. Sa kabilang banda, matapos mabalitaan ng ex-wife ni Turner ang pagkamatay ni Shane, sa wakas ay isiniwalat niya ang malaking sikreto. Noon pala, naglagay si Shane ng motion sensor camera sa ecotourism area para mag-monitor ng deer herd, ngunit aksidente nitong na-record ang krimen, ang pagdukot at pagpatay ng isang turista sa anak ni Turner. Ang lalaking iyon ay si Sanderson, ibinigay ni Shane ang video sa mag-asawang Turner at inalok silang siya na ang papatay dito, pero pinilit ni Turner na ipaubaya ang kaso sa batas. Ang asawa niya ay hindi makapaniwala, dahil ayaw niyang marinig pa ang detalyadong confession ng halimaw na iyon. Para sa kanya, sapat na ang imahinasyon para magdulot ng matinding sakit. Dahil dito, palihim siyang nagbayad ng malaking halaga kay Shane para siya mismo ang pumatay kay Sanderson. Tinanggap ni Shane ang pera at tinapos ang trabaho, habang itinago ng asawa ang lahat kay Turner. Nang kalaunan ay natuklasan ni Turner ang ginawa nito, pinili niyang manahimik at tulungan ng asawa na itago ang lihim. Pero mula roon, tuluyang bumagsak ang kanilang relasyon at nauwi sa diborsyo. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Turner na manirahan mag-isa sa kagubatan, hindi siya tumatawag ng suporta dahil nais niyang tapusin ang sunod-sunod na trahedyang siya mismo ang umarap. Sa kasalukuyan, naghahanda na siyang magbitiw sa trabaho habang humaharap sa abogado na nagtatanong tungkol sa kaso. Umamin siya na noong panahong iyon ay hindi siya mentally stable para mamuno sa operasyon, at kung ibang tao ang nag-coordinate, baka mas maaga nilang nahuli si Shane.
Handa na si Turner na akuin ang lahat ng responsibilidad sa mga nangyari. Pagkatapos ng lahat, nagpunta si Turner sa lumang simbahan na nasa litrato. Gusto niyang malaman kung saan talaga nanirahan si Lucy at kung ano ang pinagdaanan niya sa lahat ng taon na iyon. Pinilit siyang pigilan ng sheriff, sinabing walang saysay ang paghahanap, pero buo ang loob ni Turner. Pagdating niya sa simbahan, halos gumuho na ito sa katandaan. Ang dating pamilyang pastor na nakatira doon ay wala na, at ang natira na lang ay ang matandang asawa nito na wala na ring malinaw ang pag-iisip. Ang kanilang anak na si Jill, ngayon isang dalaga na nagtatrabaho sa bar, ang nakausap ni Turner. Doon ibinunyag ni Jill ang madilim na katotohanan, ang kanyang mga magulang ay matagal nang nagpapanggap na mabubuting tao at nag-aampon ng mga ulila. Pero sa likod nito, kumikita sila ng pera sa mga ina na mahirap, single mothers, o drug addicts. Sa oras na may suko ang bata, hindi nila ito inaalagaan, bagkus, ikinukulong nila sa madilim na basement at pinapabayaan. Isa sa mga batang iyon ay si Lucy, na tinawag nilang si Grace. Siya ang batang laging umiiyak at umaasang babalikan siya ng kanyang tunay na ama. Mula roon, nakatakas si Lucy at naglaho, habang papalayo na si Turner, tinawag siya muli ni Jill at ibinulong ang isang mahalagang clue, parang pulis daw ang ama ni Grace. Nabigla si Turner at agad niyang pinagdugtong-dugtong ang lahat ng piraso ng puzzle. Bumalik siya sa ecotourism area at hinarap ang police chief sa tabi ng ilog, dala ang matibay na ebidensya. Sinuri nila ang dugo ni Lucy kumpara sa lalaking nagpakilalang ama nito, at lumabas na wala silang kaugnayan sa dugo. Maging ang malamig na ugali ng lalaki, biglang naging malinaw, hindi pala niya tunay na anak si Lucy. Nang ikumpara ni Turner ang DNA ni Lucy sa anak ng sheriff, doon sumabog ang katotohanan, si Lucy at ang anak ng sheriff ay tunay na magkapatid. Ibig sabihin, ang sheriff mismo ang tunay na ama ni Lucy. Siya rin pala ang nagpapabagal sa investigasyon mula sa simula, at siya rin ang bumaril sa binti ni Lucy noong siya'y tinutugis. Sa harap ng ebidensya, wala nang nagawa ang sheriff kundi umamin. Inamin niyang bago mamatay ang ina ni Lucy, nangako siya rito na aalagaan niya ang bata. Akala niya ay maayos na tao ang pastor, kaya ipinagkatiwala niya si Lucy roon. Pero hindi niya alam na sasaktan pala ng mag-asawang iyon ang mga bata. Dahil doon, nakatakas si Lucy at namuhay ng palaipat-lipat, nagtatago bilang isang palaboy sa ecotourism area sa loob ng maraming taon, nang walang kahit sino mang nakaalam ng kanyang tunay na pinagmulan. Isang araw, muling nagpakita si Lucy, may trabaho, pamilya, at mga anak na ang sheriff, pero dala ng sama ng loob dahil iniwan siya ng sariling ama, nagsimula siyang blackmailan ito. Noong una, matiisin pa ang sheriff, pero nagbago ang lahat ng maipit ang pamangkin niya. Dinukot ni Lucy ang pamangkin, dahilan para magpanik ang sheriff at magdala ng baril para hanapin siya. Nang maibalik niya ang pamangkin, plano niya sanang kausapin si Lucy ng maayos. Pero muli itong tumakbo, kaya sa takot at pagkataranta, pinaputukan niya ito. Ang tanging gusto lang ng sheriff ay protektahan ang kanyang pamilya at tapusin ang gulo ng tahimik. Pero para kay Turner, wala nang saysay ang lahat ng palusot. Sinabi niyang mas mabuting umamin na lang ang sheriff dahil lalabas at lalabas din ang katotohanan. Sa halip na sumuko, naglabas ng baril ang sheriff, unay inalok pa niyang tutulungan si Turner na makabalik sa serbisyo, pero nang makita niyang hindi natinag si Turner, nagbanta siyang babarilin ito. Tumalikod si Turner at naglakad palayo, hindi pinansin ang pagbabanta. Kasunod noon, isang putok ang umalingaw-ngaw, pero hindi tumama kay Turner. Sa halip, tinapos ng sheriff ang sariling buhay sa tabing ilog. Muling bumalik si Turner sa lugar na iyon, at bumaha sa isip niya ang alaala ng pagkamatay ng kanyang anak. Matagal na niyang plano na tumalon sa ilog pagkatapos ng imbestigasyon, para sundan ang anak niya sa kabilang buhay. Pero sa sandaling iyon, natigilan siya, hindi niya magawang gawin iyon, ang tanging nagawa niya ay bulungan ng isang paghingi ng tawad ang anak, dahil alam niyang hindi pa siya handang iwan ng lahat, sa mundong ito, may mga magulang na kayang isakripisyo ang lahat alang-alang sa kanilang mga anak, pero mayroon ding mga taong hindi kailanman naging karapat-dapat tawaging mga magulang.